Welcome sa ating panibagong vlogs. Happy Tuesday sa inyong lahat dyan. So today guys is very gloomy sa amin. Palabas-labas yung araw, tapos magtatago na naman siya. So guys, ayan, and maaga din ako nakalabas ulit. Nakabili ako ng kamote, ang aking paborito. And then, nagluluto na ako ngayon and paluto na yung mga niluluto ko as usual. Yung mustasa. And syempre, nagluto na rin ako ng aming dal or yung lentil soup. Ito yung ulam namin for today dahil kagabi guys, meron akong niluto na kagabi. Ninit ko na lang, may natira kaming. Wala man nung nangyari dito sa aking, bistek. Ito actually, minix ko. Tapos nilagyan ko siya ng broccoli. Ayan, naging adobo siya guys. Pero masarap siya in fairness. So kaya, ayan, hindi na naman perfect yung luto ni Inday Mila. Magaling talaga tayo sa pagluto-luto. After nito, kakain na rin kami. Yun guys, bago ko makalimutan, maraming salamat sa inyong mga komento dyan patungkol dito sa aking kamay na sumasakit siya. Feeling ko guys, naabot na talaga dito. So lamig talaga siya. And sa mga ate-ate ko, so sinuko ito and wala akong ano bang klaseng salt yun. So rock salt na lang yung ginamit ko dahil meron ako dito. Kahit papaano, malaking bagay po at tulong ang mga kinuminto nyo sa akin. At saka bukas na ang alis nila ni Buwa and ng brother-in-law ko. Hapon po ang kanilang alis, 5 o'clock ang kanilang flight. So same time kay Ama, so baka mga 2 o'clock aalis na sila dito. Meron akong konting may share sa inyo, yun nga kung may aalis. May darating o may babalik sa Nepal. So kaya, Diyos ko, paano ko ba ito ikukwento sa inyo, ano? Dahil talagang trouble ang ginawa niya. Pero hindi ko alam kung bakit naging ganito. At ngayon ko lang din naman nalaman ito. Merong problema yung pinsan ni Deepak guys. Na kung naalala nyo, nag-attend tayo doon ng ayan nga, dahil aalis na siya, papunta na rin siya sa Estados Unidos. Recently lang guys. At alam nyo yan, hindi na ako magbabanggit ng mga kung ano-ano kasi nga, syempre diba, baka mamaya may manood sa kanila, iba ang isipin nila. So, ayun guys, hindi talaga siya pinalad sa pagdating niya doon kasi isang buwan pa lang siya doon no? So, kaya nga, no, paano ko ba ikukwento sa inyo ang ganitong istorya? Kasi parang ako, naguguluhan talaga ako, guys. Parang, pauwi na siya, lumala pa na lumala, guys, ang sitwasyon. So, teka lang, balikan ko kayo, guys, bago ko ito ikukwento sa inyo. May dumating. Sino kaya yun? May dumating. Sino kaya? Dahil nag-shopping siya. Guys, ito na yung luggage ni Buwa. Kuti kilo, daddy? Kilo. 35. 35? No. 20, 25. Meron pa sila pala hand carry. Ito yung mga dala na ni Buwa, guys. Oh, mga gamit ni Buwa. Ready na siya. Yun, bigat. Kasi toothpaste ito May subasbay, mga sabon. Yan, mga jacket niya. Okay lang. Okay lang luggage ni Buwa, damit ni Buwa, Hindi mo bigat, Tama lang yung kanyang dala. Okay. China heavy. China. No. Wala siyang carry. Ito, i-check-in ni Buwa to, Medicine. Oh, medicine. No problem. Daddy, airplane. You airplane. Airplane? Oh, airplane. Daddy. This one, check in this. Mga damit lang naman dala niya guys. Oh, personal niya, mga gamot lang yan.
Wala naman siya liquid dyan. Ayan. Okay, ito mga sabon kasi ito toothpaste para sa kapatid ni Deepak doon. Yan. Okay, daddy, tik siya. Oh, sige, sige. No problem. Buli, baka bukas mga 2 o'clock yan. Alis nila bukas, kaya ayan, ready na sila. Luggage kasi yan ng bunsong kapatid ni Deepak. Ayan, mga damit niya. Yung iba hindi na niya dinala. Ayan, mga damit niya. Okay, daddy, tik siya. Ngayon guys, mayroon akong ikukwento sa inyo sa kung ano ang nangyari sa pinsan ni Deepak. Dahil guys, sa hindi inaasahan, nagkaroon siya ng problema doon sa Estados Unidos. At ngayon ko lang din nalaman na may problema pala siya noon pa sa pag-iisip. Siguro naging kampante din yung mga magulang niya kung bakit siya ay napayagan na lumabas. At hindi rin ini-expect po na mangyari ang ganito talaga. Ngayon guys, sobrang maraming problema po ngayon ang inaharap ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na po yung kanyang magulang. Dahil hindi po biro ang nangyari sa kanya, 1 buwan pa lang siya doon at nagkaroon na siya mga reklamo sa mga kasamahan niya. At hindi lang isa ang reklamo guys, napakarami. So kaya mismo yung paaralan nagdesisyon na siya ay pauwiin agad-agad pabalik dito sa bansa kung saan siya ay nanggaling. Ang problema naman, libre na nga sana siya ng pamasahe kaso lang may problema talaga siya. Imagine 6 na oras siya nag-antay para lang makasakay tapos hindi pa siya nakasama sa eroplano. So yung una na yun na sana nakalibre siya, nabaliwala po yun dahil sa ginawa niya. Ulit, nuhanan po siya at yung tiyahin niya po ang bumili sa side ng nanay niya. Ulit po nangyari na naman hindi po siya sumakay ng eroplano. Ngayon nag-aantay lang kami at ang kuya po ang talagang parang siya yung nagfa-follow up at kanya na pong pinaalam doon sa mga pulisya at kung saan po siya dapat mag-antay para makasakay siya ng eroplano. Mawag na rin po yung kuya doon. Pinaalam niya pati mga pangalan, pati kung anong numero ng eroplano ang sasakyan para mahanap po siya. So ngayon po ganyan yung naging problema dahil po kailangan po siyang makarating at makauwi dito para maipagamot po siya. Dahil yung gamot niya po na iniinom, according po sa mga magulang niya, ay wala na po at lalong-lalo na po yung kanyang pera po na baon. Wala na po siyang pera talaga. At hindi po siya tumatawag, tatawag po siya tapos after nan pag tinatawagan siya, hindi na niya po sinasagot. Hindi rin expect ng buong pamilya na ganito ang mangyayari guys. So hanggang ngayon wala pa kaming balita kung ano na talaga ang nangyari sa kanya. Kung nakasakay ba siya ng eroplano or hindi. Dahil nung tumawag ang kuya guys sa eskwela na kung saan siya pumapasok, sumagot po siya and after nung tatay na niya ang kakausap sa kanya, tinakip niya na po yung telepono. So babalitaan ko na lang po kayo dahil today sobrang busy po talaga. Voice over na lang po ako dahil nga para at least makapaghanda po ako ng mga sasabihin ko sa inyo. Sa ngayon, yan lang muna ang update ko guys. Update ko na lang kayo kung ano man ang mangyayari at sana makauwi po siya ng maayos. So guys, salang na natin ito. Yung first batch natin. Good luck talaga. Nakulo na yung ating steamer. Good luck talaga guys. So guys, yan yung aking putupaw. Yan na sila. O, palamigin ko muna. Bigyan ko na yung aking brother-in-law sila ni Buwa. Ayan guys. Patikimin natin yung brother-in-law ko ng aking putupaw. Try. Try. Prakash Day. May kasi Prakash Day. Chicken inside. I put also cheese and boiled egg. That's good. Daddy also I will give. You like Prakash Day? I like it. Daddy! Daddy! Hey, Daddy! Eat, Daddy. Subway खाने में Oh, Subway. Akala niya kasi may cover. Subway. Mila remove. Ito ay. O, diba? Success yung ating putupaw guys. Nagustuhan nila. Yun. At least last ko napatikim kay Buwano. Dahil aalis na si Buwa. Punta na siya ng Amerika. Yung brother-in-law ko guys. And mamaya si Johan. So ayun. Success yung ating putupaw. I'm very happy talaga. Kahit hindi man ganon kaganda yung kanyang hitsura. Pero at least success yung ating putupaw guys. I'm very happy. So sa next gandahan pa natin. Basta guys, ang sarap talaga guys. Mamaya ito para kayuhan naman. So ayun guys. Thank you very much. And abangan nyo na lang yung pag-alis nila ni Buwa. God bless us all and I love you. Bye guys!